So, what's up YouTube? It's your boy Yek. Ngayon tuturuan ko kayo paano ba tamang paglinis ng karburador ng ating mga motorsiklo. Ito nga pala ay sa ating Fury 125. Ayan, gagamitan lang natin siya ng gas. No? Unang lilinisan nyo guys ay ang labas ng ating carburetor. Yan, syempre gagamitan natin siya ng toothbrush para linisin ang mga debris sa labas ng ating carburetor. No? Yan, napakadumi niyan guys. 4 na taon na walang linis yan. At dahil nga sa medyo maliit ang ating ginagamit na lagayan is kumuha na tayo ng lumang planggana para dyan ay ating ilipat ang ating karburador at ituloy natin ang ating paglilinis nito. No? So lagi nyo muunahin guys linisin yung labas bago nyo baklasin. No? Ganyan lang po siya. Okay. Fast forward na natin para mas mabilis. So ayan guys, lahat ng visible na inyong nakikita sa labas ng inyong karburador is brushin nyo na para sureable na malinis. At kuha din kayo ng flat screw kung kailangan kaskas ng mga namuong dumi para sa mas madaling paglilinis ng ating karburador. At after nyan syempre magbabaklas tayo ngayon ng ating mga idle screw, yung sa gas tsaka sa air and fuel mixture. Ang gagawin nyo lang dyan guys is higpitan nyo muna, bilangin nyo kung ilang ikot, no? So yan, hinihigpitan ko siya. Ayan, half. Okay, so yan, parang sagad na siya dito, no? So parang half lang mula dun sa pinaka mahigpit. Yun ang sikip ng ating idle screw. Okay, so luluwangan natin yan. Dinoble check ko pala siya guys kung yun na talaga yung pinaka mahigpit niya. So yun na nga, parang half lang na turn mula dun sa ating pinaka mahigpit. Okay, then tinanggalan natin siya dito, no? At syempre pagkatanggal natin yan guys, diretso linis na rin ang gagawin natin dyan. So meron yung spring, be careful na wag nyong mawala yung spring. Okay, so tinabi ko muna yung spring dyan and brush ko na nga itong ating idle screw. So yan, after natin mabrush, diretso punas na rin yan gamit ang malinis na basahan guys, no? Diretso punas na and itatabi na natin yan. Next naman nating tatanggalin ay ang ating air and fuel mixture screw. Same pa rin ang process guys, sigpitan nyo muna at be mindful. Kailangan tandaan nyo kung ilang pihit mula dun sa pinaka mahigpit para maibalik natin ng maayos once na assemble na ulit natin ang ating karburador. So yan, nabilang ko na siya. So atin nang niluwangan. And for some reason, hindi matanggal tong tornilyo na to. Hindi ko alam, baka hindi talaga to natatanggal. So, ang ginawa na lang natin is brush natin yung kanyang gilid-gilid para matanggal ang mga debris na nakaipit doon sa ating tornilyuhan. At ito guys, kumuha nga pala ako dito ng bomba na merong nilagyan ko ng nozzle na para doon sa pambomba ng bola para lahat ng mga butas-butas dyan ay mabugahan natin ng pressured air, no? Para mawala yung mga bara-bara kung merong mga nakabara sa loob. So ayan, binugahan natin ng hangin yan. Then after nyan guys, ibinalik ko na dun sa dating pagkakahigpit yung ating mga tornilyo, no? Or yung ating pang-adjust ng air and fuel mixture, pati na rin yung ating idle screw. So sinoli na natin. At dahil nga sa alam na natin kung ano yung higpit na dapat dito sa ating idle screw, dahil binilang natin bago
natin tanggalin to at linisin, no? Madali lang sa atin na naibalik itong ating idle screw doon sa dati niyang pwesto. At syempre, pag sinalpak natin, hindi tayo magkakaroon ng problema sa tono ng ating karburador. So, next naman na ating ginawa ay binuksan na natin yung ilalim ng ating karburador kung saan nag-iimpok ang ating gasolina. Okay? So, yung ginamitan lang natin siya ng positive screw para matanggal yung kanyang mga tornilyo. Brinash na rin natin ang kanyang mga tornilyo para syempre lahat malinis. So yan, buksan natin ngayon ang ating karburador, no? So ito po ang makikita natin dito sa loob ng ating fuel reservoir. Okay, so nakita nyo ba? Napakalinis, di ba? Sipin nyo 4 years ba naman di nabuksan. So sobrang dumi na nga niya guys, hindi nga ako nagkamali ng hinala. Yan, tanggalin nyo yan, itabi nyo lang para yan sa ating floater. At be careful din sa pagtanggal ng floater kasi meron niyang valve. Ayan, yung valve niya na pumipigil sa pagpasok ng gasolina or nagko-control din sa pagpasok ng gasolina sa ating karburador, no? So yan, linisin na natin yan, brush lang. Okay, tapos after nyong i-brush yung loob na yan guys, tanggalin nyo yung jettings. Same goes like dun sa ginawa natin sa idle screw, higipitan nyo muna para malaman nyo kung meron bang saktong luwag yung ating jettings, no? So dito naman lahat mahigpit, so pwede natin luwagan to kasi lahat naman siya mahigpit, kaya ginawa natin is niluwagan na lang natin. So yan, ginamitan natin siya dito ng yan, flat screw. Okay, so niluwagan natin yung middle jet nya at syempre yung side jet. Ewan kung nakalimutan ko na mga tawag yun sa mga yan eh. Tagal ko nang di naglilinis ng karburador. So yan, luluwagan nyo lang siya guys para matanggal. So yan, kapag natanggal nyo na parehas, syempre ang kasunod niyan is linis time na, no? Okay, so yan, ginawa ko pala dito is hinanginan ko muna yung loob ng ating mga jettings para siguradong tanggal alikabok at bara, no? Okay, so yan, lahat na ng butas na pwedeng mabugahan guys ay binugahan na nga natin, no? Para wala nang pipigil sa pagpasok ng gasolina sa ating carburetor. Kasi isa rin sa dahilan bakit ko binaklas tong carburetor na to, napapansin ko minsan humahagok na siya eh. So ang hinala ko talaga is madumi yung carburetor, and di nga ako nagkamali ng hinala kasi napakadumi naman talaga. Kaya yan, linisin natin maigi, bugahan natin ng maigi ng hangin para yung mga butas niya is walang bara-bara, no? Next naman is yung mga jettings niya. So, pinagbabrush na natin yan. Buhusan nyo ng gasolina guys, or kung ano mo yung panglinis nyo. Actually, pwede rin naman yung degreaser eh. So, yung may mga butas-butas sa gilid yan guys, make sure lang din na walang bara sa kahit anong butas nyo, no? Yan. Brush 3 times a day. Brush until the cavity go away. So, after nyong mabrushan, syempre bugahan na rin natin yan para siguradong walang may iwan na debris dyan sa mga jettings na yan, no? So, kabilaan, binugahan natin yan guys para sure, no? Sure na labas lahat, pati utaw. Then, syempre, after nyan, punasan nyo na ulit ng inyong malinis na basahan. Tapos, itabi natin, no? At syempre, ito na ang linisin natin, yung pinag-impukan ng dumi. Ayan, nakikita nyo, puro alikabok yan guys. At yung iba dyan is galing doon sa natunaw na foam sa ating air cleaner. So, binuhos ko na yung gasolina ko dyan para lang matanggal yung mga alikabok na yan, pati yung gilid-gilid. Hindi natin binakbak yung goma niya or yung rubber seal niya, no, para hindi na masira kasi parang naluto na siya dyan sa loob. So, di na natin ginalaw yan. Yung dumi na lang sa loob yung ating pinakilaman. So, yan, pati yung fuel valve para sa pagbabawas or pagpapalit ng fuel in case na natubigan yung inyong loob ng karburador.
tinanggal na rin natin yan at atin na rin siyang nilinis, no, para sureball. Actually may mga dumi-dumi sa dulo niyan na pwedeng maging cause ng pagkabara sa loob, no. So yan, brush lang hanggang sa ating matapos ang ating paglilinis ng ating karburador. Syempre pupunasan na ulit natin yan ng ating malinis na basahan para siguradong walang maiiwan na ali-alikabok or mga durog na debris dyan sa loob ng ating karburador kapag ating inassemble na ulit, no. So yan. Okay, so ibabalik na natin lahat, no. Unahin natin tong jettings. Yan yung malaki. Tapos higpitan natin yan. At syempre kasunod nyan is yung maliit. Okay. Parehas lang guys, higpitan nyo lang. Kasi wala naman siyang allowance nung tinanggal natin. So again, sa pag-check ng allowance guys, kung gaano ba kaluwang mula dun sa pagkakahigpit, isigpitan nyo muna and syempre bilangin nyo kung ilang pihit, no. So dito sa jettings wala, mahigpit lang siya talaga. So ihigpitan lang natin. Then syempre binugahan ulit natin yan ng hangin para sigurado na wala talagang nakaharang. Tapos balik na natin yung pinaka pin valve or needle ng ating floater. So disakbit lang naman, sasakbit nyo lang guys. Tapos itatapat nyo sa butas ng ating floater and yan, ganyan lang siya. Tapos ibabalik na natin yung pinaka harang niya para magstay yung floater in place, no. Yan. So yan, ibabalik na rin natin ang ating takip at tutornilyoan na natin to, and ganun lang yung paglilinis ng ating karburador guys. Pero mas mainam, ang napansin ko mas magandang gamitin talaga yung degreaser kumpara sa gasolina, kasi hindi lahat natatanggal sa gasolina. Yung matitigas na at matatagal ng dumi, hindi niya talaga natatanggal guys. So yan, ganyan lang ang ginawa ko dyan, isinalpa ko na ulit sa motorsiklo ko. And since natandaan natin yung ikot or kung ilang pihit ba nung ating mga idle screw, is plug and play lang siya. Nung binalik natin, wala na tayong ginalaw at okay naman yung andar niya. At nawala na rin yung paghagok ng ating gasolina kapag tayo ay nagsisilinyador. So yun yung naging problema ko guys, kaya napabaklas ako ng karburador at napalinis na rin. After 4 years, magpa 5 years na itong di nalilinis. Okay. So yan, salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo. Paki-like, share, and subscribe ang ating channel. Again, salamat ulit sa inyo guys.